Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Sasakyan sumalpok sa concrete fence ng isang paaralan sa Ilocos Sur. Pagkaladkad ng isang rider sa aso sa Calasiao, Pangasinan, nahulikam. Maulang weekend, naranasan sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Latest sa lagay ng panahon, ating alamin live. At pinakabatang atleta sa Region 1 na nag-uwi ng 3 medalya sa katatapos na Palarong Pambansa 2025, kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, isang sasakyan ang sumalpok sa concrete fence ng isang paaralan sa Bantay, Ilocos Sur. Ang insidente sa pool sa CCTV. Pauwi na sana ang sakay ng mga sasakyan na ito nang biglang sumalpok sa pader ng Bantay West Elementary School. Ayon sa pulisya, hindi nakalkulan ng driver ang kurbadang bahagi ng kalsada sa National Highway sa Barangay 5, Bantay, Ilocos Sur. Dahil sa impact, nayupi ang harapang bahagi ng sasakyan. Nasa maayos namang kalagayan ang driver at sakay nito. Handa umano ang driver na sagutin ang danyos sa nasirang bakod ng paaralan. Wala pang pahayag ang pamunuan ng paaralan. Nagta-travel po siya papuntang south. Miscalculate niya yung daan. Medyo mabilis siya kaya dumiretso po siya sa pader. Habang po kayo ay bumabagtas po sa kalsada, mag-iingat po tayo palagi at sumunod tayo sa batas trapiko. Nahulikam ang pagkaladkad ng isang rider sa aso sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto, Jewel Fernandez. Sa video na ito, makikita ang aso na nakatali sa motorsiklo habang kinakaladkad ng isang rider. Ayon sa isang post sa social media, nangyari ang insidenteng yan sa Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Kinundina ng ilang animal welfare groups ang insidente. Yung pagkakita natin doon sa paghila niya ng aso. So malamang yung aso na yon, nagka-pilay-pilay na yon. And I would say na mamamatay talaga yon. Hindi yun magsusurvive sa ganung ginawa niya. Kasi hindi naman naipagad yun eh. Ayon sa pamunuan ng Barangay Banawang, nai-report na sa kanila ang insidente. Nang i-review umano ang CCTV, napag-alaman na hindi taga roon ang lalaking kumaladkad sa aso. Hindi muna nila pinangalanan ang rider. Yung dumaan po na mama, yung matanda, dumaan po, kasama niya yung aso na kinaladkad niya, pero nakita lang po namin sa CCTV, kaya ni-review po namin at nalaban na namin kung taga saan po siya at pupuntahan po namin ngayon. Sa ngayon, patuloy pa rin pinaghahanap ang lalaki sa video at inaalam din ng otoridad ang kalagayan ng aso. Alinsunod sa Animal Welfare Act, labag sa batas ang pag-torture at pagmamaltrato sa anumang hayop. That's torture. Klaro sa batas yung ginawa niya. That's a violation ng Animal Cruelty Republic Act 8485. Pag namatay yung aso na yun, I think going around 100,000, may pagkakulong ng mga 2 years, gano'n. Kung namatay, now we have to recover yung aso, saan napunta yung aso. Samantala, hindi pa umano na i-report sa Calasiao Police Station ang insidente. Pero ayon sa PNP, makikipag-ugnayan sila sa barangay para sa kaukulang investigasyon. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Patay ang isang lalaki matapos malunod sa Chico River sa bahagi ng Santo Niño, Cagayan. Tinangkaraw kasi niyang hanapin at sagipin sa ilog ang nawawala niyang pamangkin. Ayon sa impormasyon ng Cagayan Provincial Information Office, dumalaw ang biktima at dalagitang pamangkin sa kanilang kaanak doon. Nagkayayaan daw sila at 5 iba pa na magpiknik at maligo sa ilog nitong Sabado. Sa gitna ng swimming, napansin daw ng grupo na nawawala ang naliligong dalagita. Doon na nagdesisyon ang biktima na tumalon sa ilog pero hindi na nagawang umahon dahil sa lalim ng tubig. Agad na ikinasa ang search and rescue operation para mahanap ang magtiyuhin. Unang natagpuan ng tiyuhin na idineklarang dead on arrival sa ospital. Kahapon naman ng madaling araw, na-recover ang bangkay ng dalagita. 30 metro ang layo kung saan sila naligo.
walang pahayag ang kanilang mga kaanak. Maulang weekend, naranasan sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Landslide na itala. Naritong report. Nakaranas ng katamtaman hanggang sa mahinang lakas ng ulan sa lungsod ng Baguio nitong Sabado. Nabalot din na makapal na hamog ang ilang bahagi ng lungsod, lalo na ang ilang pasyalan sa lugar. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang ilan sa pamamasyal. Ang ilan in-enjoy ang foggy Baguio habang ang iba tuloy pa rin sa boat ride sa Burnham Lake kahit mahamog. Nakapagtala ng landslide sa bahagi ng Villaverde Road sa Barangay Malico, San Nicolas, Pangasinan gabi nitong Sabado dahil sa patuloy na pag-ulan. Mula kahapon, one-lane passable ang daan habang patuloy ang clearing operation sa lugar. Maaari namang dumaan ng mga motorista sa Umingan Lupao Road na bahagi ng Pangasinan Nueva Ecija National Road patungo sa mga probinsya ng Cagayan Valley Region. Patuloy na paalala ng otoridad sa lahat na mag-ingat sa pagdaan sa lugar. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin sa ilang lugar sa Lawag City kahapon. Biyaya naman ito kung ituring ng mga magsasaka dahil nakatutulong ang tubig na dala ng pag-ulan para mapatubigan ang kanilang mga sakahan. Sa Nagilian, Isabela, nakaranas din ng pag-ulan nitong nakaraang linggo. Bagamat nagsimula na ang habagat season, hindi ramdam ang epekto nito sa Kalakhang, Isabela. Binayo ng halos 4 na oras na ulan na may kasamang hangin ang bayan ng Kasiguran sa Aurora noong Biyernes. Noong Sabado naman, nakaranas ng makulimlim na panahon sa Kasiguran na kung saan ay may panakanakang pag-ambon. Naranasan din ang bahagyang pag-ambon noong Sabado sa ilang lugar sa Nueva Ecija. Pero bandang hapon ay bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang hangin. Tumagal ng halos 1 oras ang malakas na ulan at tuloy-tuloy naman ang pag-ambon pagdating ng gabi. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. At kaugnay niyan, panahon ng tag-ulan, formal nang idineklara ng Pag-asa. Yan ang balitang tinutukan live ni CJ Turida. CJ? Chris, formal nang idineklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-ulan. Pasado alas 4 ng hapon kanina, nang makatanggap ng komunikasyon ng Pag-asa Dagupan Station na nagsasabing panahon ng tag-ulan. Nito lang May 30, araw ng Biyernes, idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season. Ibig sabihin, makararanas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na posibleng magtagal hanggang Oktubre. Sa pagpasok ng habagat na susundan pa ng tag-ulan, asahan na raw ang pagpasok ng mga bagyo. Kaya inumpisahan na ng CDRRMO na makipag-ugnayan sa mga barangay na paghandaan ang pananalasa ng masamang panahon. Maaga na ring nagpaalala ang CDRRMO sa publiko na maging handa sa anumang sakuna. Simulan natin yung mga bubong natin, yung mga punong kahoy na malapit sa bahay, simulan na natin itong bawasan, mas lalo na malapit ito sa may mga kawad ng kuryente. Sa Barangay Pantal, kasado na ang kanilang mga disaster equipment, mga protective gear, response vehicle at manpower. Dito sa Barangay Pantal, prepared po kami sa lahat ng oras. Lahat na, nandito po, meron po kaming quick response team para tututok kung sakaling may sakuna. 5 lugar ang tututukan ng BDRRMC, kabilang ang Riverside, Arellano, Sitio Gibang, Sitio Patalan at Sitio Barrera. Mahigpit din na nakamonitor ang mga opisyal ng barangay sa mga mangingisda upang hindi mapahamak sa kanilang pagpapalaot, lalo na kung maulan ang panahon. Chris, asahan daw ang madalas na pag-ulan kaya pinapayuhan ng otoridad ang publiko na mag-ingat sa magiging epekto nito tulad ng pagbaha. Gaya ng nararanasan natin dito sa bahagi ng PNR site dito sa Barangay Mayombo, Dagupan City na kung saan pahirapan sa pagtawid ang ilang motorista at mga residente sa binabahang kalsada. Samantala, Chris, sa mga oras na ito ay nararanasan pa rin ang pag-ambon sa ilang bahagi ng lungsod ng Dagupan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Samantala, good news sa mga suki ng liquefied petroleum gas o LPG, nag-rollback ang presyo niyan sa pagpasok ng Hunyo. Para sa Petron, may tapyas yan na 1 peso and 75 centavos kada kilo. 1 peso and 64 centavos naman ang tapyas sa kada kilo ng LPG ng Solane.
Ang rollback ay dahil sa pagbaba rin ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nauwi sa trahedya ang masesa ng paliligo ng tatlong magpipinsan sa baybaying sakop ng barangay Pinipin sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayon sa otoridad, nalunod ang 14 anyos na binatilyo matapos tangayin ng malakas na alon sa dagat pasado alas 4 ng hapon noong May 29. Nagtagal ng higit sa 10 oras ang paghahanap sa katawan ng biktima dahil nahirapan sa pag-rescue sa lakas ng alon sa dagat. Na-retrieve ang bangkay ng biktima umaga na ng May 30. Nasa maayos ng kalagayan ang dalawang binatilyo na kasama ng biktima. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nung naliligo sila sa dagat, talagang sobrang lakas ng alon, tapos malakas yung current. Kaya siguro nangyari itong unfortunate incident na ito. Abiso naman sa mga motorista, may paggalaw po sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas, June 3. Sa anunsyo ng ilang kumpanya, may dagdag na 40 centavos sa kada litro ng gasolina. 30 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang may bawas naman na 10 centavos sa kada litro ng kerosene. Back to school tipid tips, ipinaalala ng DTI sa mga bibili ng mga gamit pang eskwela. Alamin sa report. 2 linggo bago ang pasukan, marami na ang bumibili ng mga gamit pang eskwela. Tulad ni Nanay Leia na maagang bumili ng gamit ng kanyang anak na papasok sa grade 10 sa Mangaldan National High School. 9 na kwaderno ang kanyang binili. Sunod na lang daw niya ang bag na hinihingi pa ng kanyang anak. Bakit ang agad yung bumili ng ano? Para hindi na po magastos yung pera po. Sa mga magulang na bibili pa lang ng school supplies para sa kanilang mga anak, may tipid tips ang tanggapan ng DTI. Make a list and stick to it. Kung ano yung nasa listahan natin, yun lang yung bilhin natin. Bilhin lang din daw kung ano ang kailangan at hindi kung ano ang gusto. Hindi naman kailangan bago lagi yung ating mga gamit. No? Let us reuse and recycle. At kung talagang gipit sa pera, ito ang payo ng DTI. Consider second-hand options. No? May mga nagtitinda po ng mga second-hand na bags. Samantalahin din daw ang mga discounted supplies, gaya ng Balik Eskwela Diskwento Caravan na hatid ng tanggapan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North, Central Luzon. 2 linggo bago ang pasukan, formal nang pinasinayaan ang 3 silid-aralan sa Salaan, Nabalwan at David Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan. Nagkakalaga ng 19.5 million pesos ang kabuang pondo ng proyekto. Sa Salaan Elementary School, may mahigit sa 500 mag-aaral at inaasahang higit sa 100 rito ang makikinabang sa bagong classroom. Naglilinis na rin ang mga guro sa bagong classroom para maihanda sa darating na pasukan. Nagpapasalamat din ang mga guro sa bagong gusali na makatutulong lalo na sa mga mag-aaral. Napakalaking tulong po sa mga mag-aaral at sa buong Salaan Elementary School ang bago nating building na may 3 classrooms. Kahalagahan at pagmamahal sa watawat ng Pilipinas ipinabalas sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tunghayan sa report. Ng National Flag Day, nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Pampanga sa pagpapakita ng pagmamahal sa watawat at sa bayan. Mula Kapitolyo hanggang mga lansangan, makulay at makabayan ang naging selebrasyon. Sa Kapitolyo ng Pampanga, kapansin-pansin ang mga dekorasyong may kulay watawat ng Pilipinas. Binalutan ng telang pula, puti at bughaw ang mga gusali habang pinuno naman ng flaglets ng Capitol Park. Samantala, sa Camp Olivas, sama-samang nakiisa sa selebrasyon ang mga tauhan ng Police Regional Office 3. Bit-bit ang maliliit na watawat ng Pilipinas, sabay-sabay nilang winagayway bilang pagpapakita ng pagkakaisa at respeto sa pambansang watawat.
Sa lungsod ng San Fernando na kilala bilang Christmas Capital of the Philippines, iba ang naging diskarte para gunitain ang araw ng Watawat. Nag-install ang lokal na pamahalaan ng mga flag team parol sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Layunin ng selebrasyon na paalalahanan ang bawat Pilipino sa kahalagahan ng Watawat bilang simbolo ng kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Tatagal ang selebrasyon hanggang June 12, Araw ng Kalayaan. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Nanalo sa kategoryang Best Multi-Platform Campaign ang Panata kontra Fake News na inilunsad sa panguna ng GMA Integrated News, katuwang ang halos sa 60 grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institution sa bansa. Kampanya ito para labanan ang maling impormasyon sa iba't ibang platform. Bahagi ng advokasya ang mga komprehensibong special report, interactive multimedia content at iba pang content sa TV at digital platforms. Naabot ng kampanya ang mga manonood at netizens para tulungan silang hindi mabiktima ng fake news. Para kay Oliver Victor B. Amoroso, GMA Integrated News Senior Vice President and Head ng GMA Regional TV and Synergy, ang pagkilalang ito ay karangalan at panawagan para umaksyon. Sinasalamin din ito ang panata ng GMA Integrated News sa credible journalism. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sumailalim na sa inquest proceedings ang lalaking bumaril sa isang aso sa barangay Kalaylayan sa Abukay, Bataan. Paglilinaw ng pulisya, kapitbahay ang bumaril sa aso at hindi ang may-ari. Paliwanag ng sospek sa pulisya, hinabol at muntik na raw kagatin ng aso ang kanyang asawa kaya binaril niya iyon. Ligtas naman ang aso na tinamaan ng bala sa paa. Naharap ang lalaki sa mga reklamong paglabag sa Animal Welfare Act, alarms and scandals at paglabag sa Omnibus Election Code. Opisyal nang umupo ngayong araw bilang hepe ng PNP, si General Nicolas Torre III. Tumayong guest of honor sa turnover ceremony si Pangulong Bongbong Marcos, kung saan pinangunahan niya ang pagsasali ng PNP leadership kay Torre mula kay General Romel Francisco Marbil. Isa sa mga direktiba ni Torre ay magkaroon ng 3-minute response time sa mga major urban areas. Lado ng tawag ng publiko ay dapat matugunan. Kapag may nabigo, sa mga commander, marami naman daw nakaabang para sila ay palitan. Hinamon naman ng Pangulo si Torre na panatilihing malinis ang hanay ng PNP at pabilisin ang proseso ng pagpapanagot sa mga tiwaling pulis. Mga kapuso, wala pong binabantayang low pressure area sa loob ng PAR pero posible ang tuloy-tuloy na ulan sa ilang lugar ngayong araw. Dahil po yan sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Magpapaulan yan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa northern Luzon. Base naman sa datos ng Metro Weather, may malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Ilocos Region, pati na sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, kaya maging alerto po sa banta ng flash flood at landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Health Authority maagang nagbabala sa mga sakit na posibleng makuha sa maulang panahon. Alamin sa report. Dinala ni Janine ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa City Health Office kaninang umaga. Inuubo raw ang kanyang anak simula pa noong Sabado. Nilagnat lang siya nung Saturday ng gabi.
Hindi mapigilang maiyak ang 2 taong gulang na anak ni Ara May habang pinapacheck up niya sa CHO kaninang umaga. May ubutas sipon po. Kailan pa? Mga 1 linggo na po. Binabantayan ng Center for Health Development Region 1 ang wild diseases ngayong nararanasan na ang maulang panahon na bunsod ng habagat. Kabilang dito ang water and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue fever. Yan po yung mga sintomas actually ng mga influenza-like illnesses. Kapag dalas po ng pag-ulan, bumababa po yung ating immune system. Payo ng Health Authority, palakasin ang resistensya, kumain ng tama at mag-ehersisyo kada araw. Napakahalaga po nung bakuna laban po sa influenza. Dapat po kompleto ng bakuna para makaiwas po tayo sa sakit na ito. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Pinakabatang atleta sa Region 1 na pambato ng Dagupan nag-uwi ng 3 medalya sa gymnastics sa katatapos na Palarong Pambansa 2025. Tunghayan sa report. Siya si Caris Esther Navalta, tubong Dagupan City. Small but terrible. Pinakabatang atleta ng Region 1 sa katatapos lang na Palarong Pambansa 2025 na ginanap sa Ilocos Norte. Unang beses niyang sumabak sa Palarong Pambansa at sa edad niyang 9, nakapag-uwi siya ng hindi lang iisa kundi 3 medalya sa gymnastics para sa Dagupan at buong rehiyon. Nasungkit ni Esther ang silver medal sa single bar, bronze medal sa vault apparatus at isa pang bronze medal sa balance beam. Thank you sa lahat na sumarbot sa akin. Napakasaya po namin talagang mag-asawa kasi nabigay niya talaga yung pangako niya na ibibigay niya talaga yung best niya. Bukod kay Esther, 3 pang manlalaro mula sa Dagupan ang nag-uwi ng karangalan. Silver medalist si Mark Tyron Reyes sa mag gymnastics. Nakasungkit ng bronze medal si Jana Leia Hugilon sa taekwondo at silver medal naman ang naibulsa ni Chris Nea Cielo Estrada sa larangan ng swimming. Kinaalma ko lang po sarili ko para hindi po ako kabahan. Tiwala lang po sa sarili. Sa palagi po nag-training at sipag lang po. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na suporta sa mga atleta ng Dagupan. Kahit katatapos lang ng Palarong Pambansa, tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang ensayo para sa mga susunod pang mga kompetisyon. Siyempre po gusto natin na iangat ulit ang Dagupan City sa larangan ng sports. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.